Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang isang magandang balita. Ito ang pinakaantay ng taong bayan matapos ang courtesy call ni Vice President Sara Duterte kamakailan lamang sa Iglesia ni Cristo ay tila nasampal naman ang katotohanan ng ilang buayang mambabatas at ang kasalukuyang gobyerno ngayon nang nilabas mismo ang report na nagkaroon din ng pagkikita ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang Executive Minister mismo ng Iglesia ni Cristo, na ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila kabahan ng araw ang administrasyon ngayon dahil marami pa raw ang lalabas na pasabog o sorpresa ang mga Duterte na tiyak na ikakagulat ng mga ilang mambabatas at mga loyalistang tila bulag umano sa katotohanan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang nag-viral sa mundo ng social media ang naging courtesy call ni Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo. At ngayon, binalita mismo ng Net25 ang muling pagbisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na si Eduardo Manalo. Ayon pa sa balita, dumating sa Iglesia ni Cristo Central Office ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan malugod nila itong tinanggap bilang paggalang sa dating Pangulo ng Pilipinas sa kabuuan ng kanyang termino bilang Pangulo. INC ay naging mabisang katulong ng pamahalaan sa mabubuting adhikain nito na matulungan ang ating mga kababayan lalo na sa panahon ng krisis at mga kalamidad. At kung ating matatandaan din na bago natapos ang kanyang termino bilang Pangulo noong June 30, 2022 ay muli siyang bumisita sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na si Eduardo Manalo. At sa muling pagbisita ngayon ng Pangulo sa Iglesia ni Cristo ay patuloy nitong kinikilalang malaking kontribusyon ng INC hanggang sa kasalukuyang administrasyon ngayon. Kasama din itong bumisita si Senator Bongo, saan pumuri rin sa malaking ambag ng INC sa panahon ng pandemya. Ayon pa sa kanya, dating Pangulong Duterte at Senator Bongo binisita ang leader ng Iglesia ni Cristo na si Eduardo Manalo. Nitong October 10, bumisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama si Senator Bongo sa Central Office ng Iglesia ni Cristo upang makipagkita kay INC Executive Minister Eduardo Manalo. Kasama rin sa mga larawan ng anak ni Eduardo na si Angelo Eranio Manalo. Sa kanilang pag-uusap, binigyang diin ni Tatay Digong at Senator Kuya Bongo ang matibay na ugnayan ng Iglesia ni Cristo at ng sambayanang Pilipino, lalo na ang dedikasyon ng simbahan sa paglilingkod sa kapwa. Kapuri-puri ang malaking ambag ng INC sa panahon ng pandemya, maging sa pananalasa ng kalamidad tulad ng bagyo ay walang sawang nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Bukod dito, binati rin ni Senator Bongo ang INC leader sa nalapit na kaarawan nito sa darating na October 31. Aniyay, naway humaba pa ang panahon ni Eduardo upang makapaglingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa Pilipino. Samantala, patuloy naman si Senator Bongo sa kanyang layunin na magsilbi at makipagtulungan sa iba't ibang sektor ng lipunan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Unquote. Ikinatuwa ng mga mambabatas, lalo na ng mga miyembro ng House Quadruple Committee, ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang humarap sa pagdinig ukol sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pagtitiyak ng mga mambabatas, ibibigay naman nila sa dating Pangulo ang sapat na respeto at paggalang sa pagharap nito sa pagdinig. I'm so glad na naging open si dating Pangulo natin to attend the hearing. No? But at this point in time, I don't think we're going to invite him sapagkat napakarami ng iimbitahan namin. Takot pala kayo. Sabi pa ni Abante, I'm glad na kumbaga pupunta, no, si Tatay Digong pag iimbitahin siya. Pero sabi na naman ni Abante, pero we don't think na iimbitahin namin siya. Diba? Takot ka pala eh. Imbitahin nyo. Diba? Ang dami yung pasakali dyan sa hearing-hearing na yan.
napatama kay Tatay Digong. Tapos, hindi nyo pala naiisip na imbitahan si Tatay Digong? Wala pala kayo. Alam mo, Abante, di ba? Kung ikaw ay matapang, imbitahin nyo. Kasi sabi naman ni Tatay Digong, open. Basahin natin mga lords. Garma admits Duterte ordered to replicate Davao model of drug war. Hoy, bubita! Kaya nga binoto si Tatay Digong kasi yun din yung gusto namin Kung ano ang ginawa niya sa Davao, i-replicate niya sa buong Pilipinas, bubita! Kaya nga binoto tanga-tanga talaga no? Kaya alam niyo mga Lodi Cakes, wala talagang kakwenta-kwenta yung nasa hearing. Sasabihin nila, may patayan kasi nung war on drugs ni Tatay Digong. Di ba winarningan na kayo? Sabi nga ni Tatay Digong, di ba? Pag ako nanalo, it will be bloody. Hayagan niya ngang sinabi na kung ikaw gumagamit ng droga, kung ikaw nagbebenta ng droga, pusher ka, addict ka, humanda ka. May message nga si Tatay Digong at that time, nung Christmas, di ba? Ang sabi ni Tatay Digong, baka last Christmas mo na to. Kaya, sobrang walang kwenta. Sa totoo lang, yung mga hearing-hearing, walang kakwenta-kwenta. Kasi alam naman namin yan. Alam naman namin yan. Like itong statement ni Garma, alam naman namin. Kasi yun naman ang goal ni Tatay Digong. Kung ano ang ginawa niya sa Davao, gagawin niya sa Pilipinas. Hindi kayo aware? Aware kami. Kaya nga namin binoto Syunga. Magkakaproblema ka lang naman kung gumagamit ka ng droga, nagbebenta ka ng droga, addict ka, pusher ka, or related ka sa droga, magkakaproblema ka talaga. Pero katulad natin, tayo, di ba na hindi naman involved sa droga, hindi gumagamit ng droga, hindi pusher, di ba? Or walang kinalaman sa any drug-related activities, di wala tayong problema. Ganun lang. Yung mga nagngangaw-ngaw ngayon, kasi naman involved kayo sa droga. Ganun lang yun. Yung mga Pilipinong hindi involved sa droga, ayaw ng droga, at approve sa pamamalakad ni Tatay Digong at gusto ng mga Pilipino na sugpuin talaga ang droga, di ba walang problema sa atin? Pero ang nakakatawa, itong mga kongresista natin, kongresista pa naman din, pero sila pa yung nagbibigay ng pagkakataon sa mga drug lords na magpaniwanag, no? Sana all. Itong mga kongresista natin, hearing ng hearing, parang gusto nilang bigyan ng hustisya yung mga namamatay na drug lord. Porya gaba. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa latest moves ni dating Pangulong Duterte na kung saan paghahanda sa 2025 election na sigurado matataranta, mamomroblema ang mga kalaban nila sa politika. So ano ito yung ginawa ni Pangulong Duterte? Kamakailan, I think the other day lang, o kahapon ba, nagbisita na naman siya sa INC, yung unong ministro, kapatid Eduardo Manalo, andun. Malugod nga tinanggap ng INC si PRRD. Okay. So, bago lang ang ating VP Sara, last week ba o 2 weeks ago, nagbisita rin. So, magkasunod na nagbisita. Bago umalis sa kanyang pwesto sa Malacanang si PRRD, noong June, bumisita ulit. So, yan po, pagbibigay paggalang, respeto sa kontribusyon ng iglesia sa ating bansa. Ako, all out, saludo ako sa, although I am not a member of INC, naka-experience ako sa contribution, nakita ko ang contribution ng INC sa ating lipunan, sa ating bansa. Mga kaibigan ko, marami akong kaibigan, classmates, mga members ng INC. Hindi naman perfecto ang INC. Meron ding mga miyembro na buluyogon o mga ano. Kailang halos karamihan, they are law-abiding citizens. Nakakapuri-puri yung kanilang unity. Yung disiplina nila. Nako.
sana lahat ng denominasyon, Christian groups, ganito sa Iglesia ni Cristo, napaka-disiplinado nila. Bibihira yung makita mong member ng Iglesia ni Cristo na pasaway. Kung meron mang pasaway, automatic, hindi magtatagal, tinitiwalag. Ganon, dapat. Okay, so may pagkakaisa sila. Pagdating sa eleksyon, isang boses lang sila eh. Kung ano ang sabihin ng pamunuan, again, 99% sumusunod. Kaya ito, they are Iglesia ni Cristo, maraming lumalapit every election. At ang Iglesia naman, ang leadership is pinipili ng maigi. So, history will tell us na ang Iglesia, walat sa Paul, sinusuporta ng mga Marcos. Ganon din, mga Duterte, sinusuportahan. So, ito ngayon, dahil, nagkatibulaag na o divorce na ang Marcos Duterte, magbabanggaan na. Kaya itong 2025 election, yan na. Sino kaya ang i-endorso na mga kandidato, lalo na sa pagkasenador, ang Iglesia ni Cristo? Okay? So, yung alyansa ng Bagong Pilipinas, I'm sure, lalapit din yan at kukuha ng endorsement ng Iglesia. So, ang nakikita ko as early as now, paunahan na lang yan, kung bakit bisita ng bisita, magkasunod nagbisita, BP Sara, ngayon PRRD, yan, simula na. Tingin ko, akin lang ito ang isang nakapabor dito sa mga, although walang solid na 12 slate ang Duterte camp, parang individual lang na itinataas ni PRRD yung mga gusto niyang kandidato. Pabor dito yung nandyan si Congressman Marcoleta. Ito yung mukha ng iglesia. Ito yung model member ng Iglesia ni Cristo, si Congressman Marcoleta, na kita mo yung malasakit, yung sinseridad, yung talino, nandyan kay Congressman Marcoleta. At kung ano ang tama, yun ang kanyang isinusulong. Hindi siya takot na sumalungat sa agos ng tubig. Yung ginawa niya sa Kongreso. Yung pagdepensa niya kay BP Sara na we have time-honored tradition ng Office of the Vice President, hindi na yan pinapahirapan ng budget. Are we honoring that tradition o binabaliwala nyo na? Wala silang maisagot. Kasi bakit pinagkakaisahan na nila ngayon si BP Sara? So, yun. Dahil sa panindigan ni Congressman Marcoleta sa tama, dapat tamang gawin, yun, na nawalan na siya ng pinarusahan siya, ginipit siya, wala na siyang membership sa mga committee, lalo na yung pagiging vice chairman niya sa 3 committee, inalis na lahat. So, dahil sa nakita ng taong bayan, yung ginawa ni Congressman Marcoleta na pagdidepensa, pagtatanggol sa kung alin ang tama, yun, maraming nag-udyok sa kanya, tumakbo ka na lang senador. At yun, pinagbigyan niya, tumakbo na lang senador. At of course, ang iglesia, dahil member nila yan, talagang susuportahan nila si Congressman Marcoleta. And sa nakikita ko, ito na yung galaw ni PRRD at BP Sara, itong ibang kandidato. Example, sino yung Senator Bato o Marcoleta, dyan na, no? Bato, Go, Rodriguez, sino pa ba yung mga itinaas ng kamay, yung sinuportahan ni Governor Chavit Singson. Hindi ko na alam yung iba, no? Ito na. Sana marami
sa mga itinaas ni PRRD kamay, yung sinuporta niya, marami dito ang i-endorso ng iglesia. I believe ang iglesia, magiging yung decision nila, may endorse galing sa kabila, may endorse din. Kaya lang, let's pray na mas marami ang endorse ng iglesia galing sa line-up ni PRRD. So, ano ngayon ang gagawin ng administrasyon? Wala pa tayong naririnig na galaw ng alyansa na lumalapit sa iglesia. Siguro sabi nila malayo pa. Kaya lang, ito yung aking experience, ano? Kung saka ka lang lalapit at kung may kakailangan ka na, most likely hindi mo makuha. Ang experience kong nasa serbisyo pa ko, binibisita ko na yung stakeholders, yung mga religious leaders, mga mayors, mga kinakaibigan na, kahit walang pangangailangan. Establish na yung relationship. Dahil establish ng relation ko sa mayor o sa negosyante ba, kaibigan eh. Later on, kahit hindi ako nagre-request ng tulong, sila nang magsabi, Colonel, lalo na nung nasa ako sa Mindoro, nabalitaan namin kailangan nyo ng ganito, may project kayong ganito. Opo, nagpapatayo kami ng patubig, water system ng Mangyan. Nabalita lang nila eh. Sabi, anong kailangan? Sabi ko, water, yung hose, PVC pipe. Ilang metro? Sabi ko, mahaba, kilometro, 7 kilometers. Nako, yung kaibigan kong abogado sa US, balikbayan. Sabi, ako nang bahala sa sa water hose para sa Mangyan. Sabi, 7 kilometers na distance. Dinonate ng malakalawa, Attorney Castillo eh. Dinonate niya. So, biglang nagkaroon ng patubig yung mga Mangyan nating katutubo sa Mindoro. Dahil experience ko, wala lang, binibisita ko. Ako pa ang anong kailangan nyo, sir? By that time, nagla-landscaping kami sa Mindoro. Yan ang aming sa pampalapit loob sa mga sibilyan. Mga sundalo nagla-landscape. Kasi nung na-assign ako sa PMA, yan ang ginagawa ko, nagla-landscape. Yun. Nilandscape namin ang Bahay Kubo, yung pahinga ni Attorney Castillo. Kami ang unang tumulong. Kaya nung nabalitaan niya na may nangangailangan kami ng tulong, siya rin ang tumulong. Ganon lang yon. So, ito, salamat itong mga ginagawang galaw. Kung sa chess pa, Grandmaster, itong si Tatay Digong. Hindi ninyo yan maiisahan. So, good luck sa ating Tatay Digong sa kanyang mga ginagawa ngayon at pati si BP Sara. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!